Sa loob ng maraming siglo, ang simbahang Katoliko ay pinamumunuan ng Papa na siyang simbolo bilang kawangis ni Kristo at isang mahalagang kumakatawan sa moral at tamang gawi bilang isang Kristiyano. Naging malaki rin ang impluwensya ng bawat pope sa bawat pampolitika at panlipunang mga isyu sa mundo. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang reputasyon bilang isang matuwid at ethical na miyembro sa mundo ng Katolisismo, ay may mga ulat na may mga ilan sa mga naging papa ang naging instrumento ng kriminalidad at moralidad. Halika at ating isa-isahin ang pinakamalala at pinakamasamang papa na naluklok sa kasaysayan ng Katolisismo sa mga nagdaang mga siglo. Lahat ng yan dito lamang sa channel na ito. Pope Juan XII. Si Pope Juan XII ay maagang naluklok sa pwesto sa edad lamang na 18 taong gulang. Oo, tamang iyong narinig, kaibigan. Napakabata pa niya nang siya ay maluklok sa pwesto. Dahil dito ay hindi naging maganda ang epekto nito sa buhay niya at sa buong Kristyanismo. Ang kanyang batang puso ay hindi handa para sa buhay ng isang papa at hindi nga nagtagal ay natalo siya ng tukso sa paligid at nahulog sa pagkakasala. Naiulat na siya ay naging sangkot sa mga pagpatay, mga pagsasagawa ng ritual upang makatawag ng demonyo at maging sa pakikipagtalik sa kanyang mga kapatid na babae. Ang kanyang kahalayan ay ang siyang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Dahil isang araw ay nahuli siya ng asawa ng kanyang kinakalantari at dahil dyan ay binugbog siya nito ng husto, kaya naman ito ang naging dahilan ng pagkamatay niya pagkaraan ng 3 araw mula sa kanyang mga pinsala. Pope Boniface VIII. Si Pope Boniface VIII ay nakilala sa pagiging pedophile nito. Ang pedophilia ay isang masamang gawi kung saan ang isang tao ay naaaraw sa mga batang paslit at isang malaking krimen mula pa noong unang panahon. Nahalal siya noong 1294. Nagpatayo si Boniface VIII ng mga estatwa sa buong lungsod at winasak pa niya ang lungsod ng Palestrina dahil sa isang personal na away. Siya ay may reputasyon sa pagiging matigas ang ulo at husay nito sa pagsisimula ng mga laban at away. Pope Benedict IX. Si Benedict IX ay naging papa sa 3 magkakahiwalay na okasyon sa kanyang buhay. Una ay noong siya ay 12 taong gulang pa lamang. Siya ay naging isang masamang bata at tumakbo mula sa posisyon upang magtago sa loob ng lungsod nang sinubukan siyang patayin ng mga kalaban sa politika. Sa pagitan ng kanyang paghahari ay nagsimula siyang magnakaw, pumatay at gumawa ng iba pang di masabi ng mga gawa sa buong lungsod. Muli siyang naging papa noong 1045 na tumagal lamang ng 2 buwan bago siya binayaran ng isang hindi kilalang personalidad para siya ay umalis. 2 taon pagkatapos umalis sa pangalawang pagkakataon ay sinubukan niyang muling pumasok. Dito nga ay naging papang muli siya na tumagal lamang ng 8 buwan sa pagkakataong ito bago siya tuluyang pinalayas upang hindi na bumalik pa. Pope Sergius III. Si Pope Sergius III ay isang mamamatay tao. Hindi lang pinatay ni Sergius III ang papa na nauna sa kanya, ngunit pinatay din niya ang papa bago iyon. Pagkatapos ay planado nitong itinakda ang kanyang pagpasok sa posisyon upang maghari ng matiwasay sa kanyang panahon. Dito ay ginamit din niya ang kanyang kapangyarihan upang ilagay sa pwesto ang kanyang anak na si Pope John XI upang maging papa ng 20 taon pagkatapos niya. Pope Leo X. Si Pope Leo X ay sikat sa kanyang marangyang paggasta noong panahon ng kanyang paghahari. Siya ay isang patron ng sining na nag-atas sa muling pagtayo ng St. Peter's Basilica. Subalit nang mapansin niya na medyo nauubos na ang kayamanan ng simbahan ay dito kinumbinsi ni Leo X ang mga mananampalataya na maaari nilang bilhin ang kanilang daan patungo sa langit. Siya ay nagbenta ng mga indulhensiya na makakabawas sa kanilang mga kasalanan. Siya ay ang itinuturing na pinakatuso sa history ng mga papa. Pinaniwala niya ang mga tao na ang daan patungo sa langit ay maaari nilang bilhin. Mistulang isang ticket di umano ito patungong langit. At ang huling papa ay si Pope Stephen VI.
Sinimulan ng Papa na ito ang kanyang paghahari sa isang malagim na pamamaraan at pinakakontrobersyal kung babalikan ng kasaysayan. Bakit? Hinukay lang naman niya ang bangkay ng Pope na nauna sa kanya at ito ay si Pope Formosus. Ito ay upang iharap ang bangkay sa paglilitis kahit na wala na itong alam sa nangyayari sa paligid. Ang malata at wala ng buhay na katawan ni Formosus ay isinandal sa isang trono habang si Pope Stephen VI ay sumisigaw ng mga paghatol mula dito at inaakusahan ng naturang patay na Pope ng kalapastanganan sa panahon ng kanyang supremacy. Hindi nakataka-taka dahil natalo sa kaso ang patay na Papa dahil ano nga ba naman ang maaaring isagot ng isang patay na tao? Matapos ang paglilitis, ang katawan ni Formosus ay itinapon sa ilog Tiber at hindi man lang ibinalik sa pinaghukayan nito upang magkaroon ng maayos na libing. Gayunpaman ay nang maglaon, ang bangkay ay nakuha mula sa ilog at binigyan ng tamang libing ng mga tagasunod ni Formosus. Dahil sa ginawa ni Stephen VI ay namutawi sa maraming tao ang kanyang paglapastangan sa bangkay ng dating Papa. Nang maglaon ay si Stephen VI ay ikinulong at mula sa kulungan ay pinagtulungan siyang bugbugin at pahirapan hanggang mamatay ng mga tagasunod ni Formosus. Nagulat ka ba sa mga bagay na iyong napanood at nalaman sa mga video na ito, kaibigan? Well, patikim pa lamang ang mga yan. Kung gusto mo ng mga ganitong content ay huwag mong kalimutang i-comment yan sa ibaba, mag-subscribe at i-hit ang like button upang maging updated ka sa mga next video natin. Tandaan, ang pananampalataya sa may kapal ay isang mabuting katangian bilang isang tao. Ang pananampalatayang ito ang magbibigay ng lakas sa iyo sa oras ng iyong kahinaan. Pero may mga ilang tao katulad ng mga nabanggit nating Pope na pinagsamantalahan ng salitang pananampalataya ng mga tao at ginamit ito para sa kanilang pansariling kapakanan at agenda.